Mga delikadong almusal ng senior na dapat iwasan ayon sa mga eksperto. Hindi lahat ng almusal ay mabuti sa katawan, lalo na sa mga matatanda. Maraming seniors ang may routine na almusal na matagal na nilang nakasanayan, pero hindi nila alam na ito pala ay unti-unting sumisira sa kanilang kalusugan. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at geriatric medicine, may ilang pagkain sa umaga na maaring magpalala ng alta presyon, diabetes, arthritis, kidney problems o kahit problema sa puso kung hindi agad inihinto binago. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga karaniwang almusal ng senior na delikado kapag araw-araw kinakain. At hindi lang itungkol sa pagkain mismo, kasama rin dito ang oras ng pagkain, paraan ng pagluluto at kung anong kapartner ang inuulam. Dahil ang almusal ay hindi lang simpleng pagkain, ito ang simula ng energy cycle ng buong araw. Kapag mali ang sinimulan mo sa katawan mo, maaaring magulo na ang lahat ng sistema. Mula digestion, blood sugar, hanggang sa blood pressure. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkain sa almusal ng mga matatanda ay ang pritong tuyo o daing. Mura, madaling lutuin at masarap sa kanin lalo na kapag mainit pa. Pero alam mo ba na ang isang pirasong tuyo ay maaaring maglaman ng sobrang taas na sodium na sapat na para sa buong araw? Ayon sa mga eksperto, ang sobrang alat sa umaga ay nagpapataas ng risk ng stroke at high blood pressure sa matatanda. Kapag uminom ka pa ng kape pagkatapos, mas lalo pang tataas ang heart rate mo. Hindi mo ito agad mararamdaman, pero unti-unti, nagkakaroon ng pressure ang mga ugat mo at maaring magdulot ng silent hypertension. Isa pa sa delikadong almusal ay ang instant noodles. Maraming senior ang mag-iisip na ito ay mabilis at magaan, lalo na kung hindi sila gutom. Pero sa katotohanan, ang instant noodles ay may mataas na preservative content tulad ng MSG, sodium, at unhealthy fats. Kapag sinabayan pa ito ng tinapay o soft drinks, halos wala kang natanggap na nutrients kundi puro pampatagal ng shelf life at chemical flavor enhancers. Ayon sa mga doktor, ang madalas na pagkain nito sa umaga ay may kaugnayan sa paglala ng sakit sa bato, fatty liver, at early signs ng cognitive decline. Pangatlo sa mga almusal na dapat iwasan ay ang pandesal na may palamang processed meat tulad ng hotdog, ham o meatloaf. Sa paningin ng iba, simple lang ito at hindi naman nakakabusog masyado. Pero ang kombinasyon ng refined carbs ng pandesal at nitrite-filled processed meat ay napakadelikado para sa seniors. Una, walang fiber ang pandesal at mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Pangalawa, ang hotdog at mga halintulad nito ay may preservatives na maaring mag-trigger ng inflammation, arthritis at kahit colon cancer kapag regular na kinakain. Kung araw-araw mo itong almusal, unti-unti na pinapataba ang hati mo nang hindi mo namalayan. Marami rin ang nagsisimula ng araw sa kape na may powdered creamer at maraming asukal. Ang problema sa ganitong routine ay hindi lang ang dami ng asukal, kundi pati na rin ang trans fat mula sa creamer. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa ganitong kape, binibigla mo ang katawan mo sa insulin response. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang inaantok pa rin kahit nakainom ng kape. Dahil ang katawan nila ay nawawala ng balanse sa asukal at enerhiya. Sa hanip na gisingin ng katawan, bigla itong nag-shutdown pagkatapos ng isang oras dahil sa blood sugar crash. May ilan ding seniors na iniinom ang kanilang gamot sa umaga nang walang laman ng tiyan. Hindi man ito pagkain, pero bahagi ito ng almusal routine na delikado. Maraming maintenance medicines, lalo na para sa high blood pressure o diabetes, ang kailangang sabayan ng pagkain. Kapag hindi ito nasabayan ng tamang sustansya, pwedeng magdulot ng hilo, pagsusuka o biglang pagbaba ng blood pressure. At kung mahina na ang kidney function mo, mas mabilis din masisira ang lining ng tiyan mo dahil sa epekto ng gamot sa walang laman na bituka. Bukod pa riyan, may mga seniors na nagsasawa na sa kanin kaya tinatambakan ng crackers o biskwit ang plato. Sa paningin nila, okay na itong pampalipas gutom. Pero ang crackers at biscuits ay kadalasang puno ng refined flour, preservatives at hydrogenated oil. Wala itong fiber, mababa ang protina, pero mataas sa simple sugars at unhealthy fats. Ayon sa pag-aaral, ang regular na pagkain ng ganitong klase na almusal ay nagpapabilis ng pagtaas ng bad cholesterol at nagpapahina sa insulin sensitivity. Kung may history ka ng diabetes o fatty liver, siguradong hindi ito makakatulong. Isang underestimated na almusal na nakasanayan din ng marami ay ang sinangag na may maraming mantika. Sa totoo lang, walang masama sa sinangag kung ito'y luto sa kaunting mantika at may kasamang gulay o itlog.
Pero kung ang sinangag mo ay halos lumulutang na sa mantika, sinabayan pa ng pritong longganisa o tapa, doble ang problema. Sa umaga pa lang, pinupuno mo na ang katawan mo ng saturated fats at cholesterol. Kapag pinagsama ito sa kakulangan ng physical activity sa edad mo, mabilis ang pagbara ng ugat at pagtaas ng blood pressure. Marami rin ang nagsisimula ng araw sa matatamis na breakfast cereal o oatmeal na instant, lalo na yung may flavor. Ang problema sa ganitong uri ng pagkain ay mataas ang asukal kahit mukhang healthy. May ilang oatmeal sachets na may kasing taas ng sugar content kan isang soft drink. Kapag hindi ka sanay magbasa ng label, mapapaniwala ka na healthy ito. Pero sa totoo lang, puro sugar spike ang mangyayari sa katawan mo. Mabilis ka nang mabusog, pero mabilis ka ring magugutom at mapapapagod ulit. At isa sa pinakamalalang kombinasyon ay ang almusal na binubuo ng puting kanin, pritong ulam at matamis na inumin. Sa unang tingin, ito ang karaniwang almusal sa bahay. Pero sa totoo lang, ito ang formula para sa chronic disease. Wala kang fiber, puro carbohydrates at sabayan pa ng sugar-filled drinks. Sobrang bigat nito para sa katawan ng isang senior na mababa na ang metabolism. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, ini-stress mo ang pancreas, ang atay at ang puso mo. Ang malungkot dito, karamihan sa mga seniors ay walang ideya na ito pala ang dahilan ng kanilang pananakit ng ulo, panghihina ng tuhod, panlalabo ng mata, o hirap sa pagdumi. Akala nila normal lang yan sa pagtanda. Pero ang hindi nila alam, ang simpleng almusal araw-araw ay nagiging lason sa katawan. Unti-unting binabawasan ang lakas ng katawan at bilis ng isipan. May isa pang almusal na tila inosente pero delikado rin para sa mga matatanda, ang fruit juice na nabibili sa grocery. Marami ang naniniwala na basta may prutas sa label, healthy na ito. Pero ang katotohanan, karamihan sa mga ready-drink fruit juices ay puro sugar, artificial flavor, at walang tunay na prutas. Ang akala mong healthy na orange juice ay maaring may kasing taas ng sugar content ng isang soft drink. Kapag ininom ito sa umaga na walang kasamang solid food o protina, sobrang bilis ng sugar absorption. Ito ang dahilan kung bakit may mga seniors na nahihilaw pagkatapos lang ng isang oras kahit uminom ng juice. Hindi ito tunay na energy, sugar rush lang na may kasunod na pagod. Ang isa pa, may mga senior na hindi kumakain ng almusal dahil wala raw silang gana. Diretso kape, minsan tubig lang. Tapos gamot. Ang problema sa habit na ito, ang katawan mo ay nagtatrabaho kahit hindi ka kumakain. Tumataas ang stomach acid, bumababa ang blood sugar, at nai-stress ang adrenal glands. Ang resulta, madalas na pagkahilo, iritabilidad, pagiging antukin, at minsan ay biglang panghihina. Ayon sa mga eksperto, ang hindi pagkain ng almusal araw-araw ay nagpapataas ng risk ng cognitive decline sa mga matatanda dahil kulang sa fuel ang utak tuwing umaga. Bukod sa pagkain, delikado rin ang pagkain ng almusal ng sobrang bilis. Maraming matatanda ang gustong matapos agad kumain para makainom ng gamot o makaligo. Pero ang hindi gmuya ng maayos ng pagkain ay nagpapahirap sa tiyan na tunawin ito. Dahil mahina na ang digestive enzymes ng katawan habang tumatanda, kailangan ng mas maayos na chewing para hindi ma-strain ang bituka. Ang resulta kapag hindi ito dinagawa, constipation, kabag, acid reflux, at paminsan-minsan pananakit ng sikmura. Kaya kahit healthy ang kinakain mo, kung hindi mo ito iubos sa tamang paraan, nagiging toxic pa rin ito sa katawan. Meron ding seniors na sanay sa almusal ng tinapay at kape lang, lalo na yung puting sliced bread. Kapag wala itong kasamang protein, gulay, o kahit healthy fat, nagiging empty carbs lang ito na mabilis magpataas ng sugar. Isa pa, ang commercial white bread ay made from refined flour na wala halos fiber. Ang pagkain nito araw-araw ay nakakaapekto sa blood sugar control. At sa mga may pre-diabetes o diabetes na, lalo lang nitong pinapalala ang kondisyon. Isa pa, ang sobrang pagkahilig sa tinapay tuwing umaga ay nagpapahina sa gut health, lalo na kung may gluten sensitivity ka na hindi mo alam. May mga senior din na mahilig sa piniritong itlog sa almusal. Bagamat maraming benepisyo ang itlog, ang paraan ng pagluto ang nagiging problema. Kapag pinirito sa maraming mantika, sinabayan pa ng hotdog o tapa, nawawala ang balance ng protina at fats. Ang itlog ay magandang source ng choline para sa utak. Pero kung ito ay niluluto sa trans fat o luma ng mantika, nagiging risk factor ito para sa high cholesterol. Ayon sa mga eksperto, ang itlog ay mas mainam na nilaga o in-steam kaysa pinirito, lalo na kung senior ka na at may problema sa puso at ay. Dagdag pa sa listahan ang madalas na almusal ng mga matatanda, kape at sigarilyo.
Oo, maraming matatanda ang sanay sa ganitong routine, lalo na noong kabataan pa nila. Pero sa edad 60 pataas, ang ganitong kombinasyon ay mas delikado kaysa dati. Ang kape ay stimulant at ang sigarilyo ay vasoconstrictor, parehong nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng blood pressure. Kapag pinagsama sa katawan ng senior na may mahina ng ugat at puso, mas mataas ang risk ng stroke o heart attack, lalo na sa umaga kung saan natural na mas mataas ang cortisol level. Marami ring senior ang nag-almusal ng leftovers mula sa nakaraang gabi. Minsan adobo, menudo o kahit pizza na itinira ng apo. Wala namang masama kung paminsan-minsan, pero ang problema ay kung regular itong ginagawa. Ang mga natirang pagkain, lalo na kung hindi maayos ang pagkaka-reheat, ay maaring maglaman ng bakterya na hindi basta-basta namamatay sa init. At kung may kaunting panis o lumamig ng ilang beses ang ulam, mabilis itong nakakaapekto sa stomach lining ng seniors na sensitibo na. Ito ang dahilan kung bakit maraming matanda ang biglang sumasakit ang tiyan, nagtatay o nanghihina. Akala nila simpleng kabag lang, pero sa totoo, bacterial food contamination na pala. May mga seniors ting umiinom ng gatas sa umaga pero hindi tumitingin sa label. Maraming powdered milk na pang-adult ay may mataas na sugar content para lang mapasarap ang lasa. Kung iniinom ito araw-araw, iniipon mo lang ang sugar sa katawan mo nang hindi mo namamalayan. Bukod pa riyan, may mga matatanda na lactose intolerant na hindi nila alam. Kapag umiinom ng gatas, makakaranas sila ng kabag, pagtatay o pagsusuka, pero binabalewala nila ito. Dito nag-uumpisa ang chronic bloating, imbalance ng gut bacteria at pagkaubos ng good flora sa tiyan. Sa dami ng maaring pagkamali sa almusal ng senior, hindi na ito simpleng tanong kung ano ang masarap o mabilis lutuin. Ito na ay tanong ng, anong klase ng almusal ang makakapagpanatili ng lakas ko ngayong araw? Kapag napili mo ang maling sagot sa tanong na ito tuwing umaga, araw-araw ay parang binabawasan mo ang lakas ng katawan mo ng kaunti. Hindi agad ramdam ang epekto, pero darating ang panahon na mapapansin mong mas madalas ka ng mapagod, humihina ang memorya, sumasakit ang kasukasuan, at bumabagal ang paggalaw. Kapag paulit-ulit na maling almusal ang ginagawa araw-araw, hindi lang simpleng pagtaas ng asukal o presyo ng epekto nito. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ito ng domino effect sa buong katawan na hindi basta-basta nakikita sa umpisa. Ang almusal ang unang energy signal ng katawan sa isang araw. Kapag mali ang simula, mali rin ang takbo ng metabolismo, hormone production at mental clarity sa buong araw. Ang isa sa mga organ na unang naapektuhan ng maling almusal ay ang atay. Sa tuwing kumakain tayo ng processed meat sa umaga, tulad ng hotdog, meatloaf, longganisa o tocino, pinapapasa natin sa atay ang bigat ng sobrang preservatives, nitrates, saturated fat at asukal. Dahil sa edad, bumabagal na ang proseso ng liver detox. Kaya kapag araw-araw itong pinipilit ng atay, unti-unti itong pinupuno ng fat. Dito nagsisimula ang non-alcoholic fatty liver disease. Isang kondisyon na karaniwang tahimik pero maaring magdulot ng liver damage kung hindi maagapan. At madalas, hindi mo ito mararamdaman hanggang lumala na, kaya napakahalaga ng pag-iwas sa mga breakfast na overloaded sa chemicals at fat. Sunod na apektado ay ang bituka at tiyan. Kapag sa tuwing umaga ay instant noodles ang almusal mo, crackers, matatamis na tinapay o oatmeal na puro sugar, hindi ka lang nagkukulang sa fiber kundi sinisira mo rin ang gut microbiome mo. Ang gut bacteria ay responsible sa immune response, nutrient absorption at digestion. Kapag palaging simple carbs at artificial ingredients ang pinapahain mo sa bituka mo, nawawala ang diversity ng good bacteria. Ang resulta, mas madalas kang magkaroon ng kabag, constipation, weak immunity, at mas mabilis na food intolerances. Kaya may mga senior na dating kayang kumain ng kahit ano, pero ngayon, laging masakit ang tiyan kahit konting kinakain lang. Kasunod na apektuhan ay ang puso at mga ugat. Ang pagkain ng almusal na mataas sa sodium, trans fat at refined sugar ay nagpapakpot ng blood vessels. Ang ibig sabihin nito, mas hirap na ang dugo na dumaloy. Kapag laging pritong pagkain sa umaga, sabayan pa ng instant coffee na maraming creamer at asukal, pinipilit mong mag-adjust ang puso mo ng paulit-ulit. Dahil dito, tumataas ang chance ng high blood pressure, arrhythmia at plaque buildup sa arteries. Ayon sa ilang pag-aaral, ang consistent na pagkain ng processed breakfast ay nagpapataas ng risk ng stroke at heart disease sa mga matatanda kahit hindi sila obese. Ang hindi rin napapansin ng karamihan ay ang epekto ng maling almusal sa utak at memorya.
Ang utak ay nangangailangan ng steady fuel mula sa complex carbohydrates, protina at healthy fats. Pero kapag binigla mo ito ng sobrang tamis, puro refined carbs o walang kahit anong protina, nagkakaroon ng imbalance sa brain chemistry. Kaya maraming seniors ang palaging inaantok, hindi makapag-concentrate, nakakalimot ng madalas o naiirita kahit sa maliliit na bagay. Kapag tinanong mo sila kung anong kinain nila sa umaga, kadalasan ito ay kape at tinapay lang o juice at biscuit lang. Hindi sapat para sa utak na aktibo pa rin kahit matanda na. Isa sa dekadong epekto ng maling almusal ay ang pagsira ng blood sugar rhythm. Ang katawan ay may tinatawag na circadian rhythm o natural cycle. Sa umaga, ang insulin sensitivity ay mataas, kaya ito ang best time na maglagay ng tamang fuel sa katawan. Pero kung puro sugar o refined carbs ang ipapasok mo sa system mo, mabilis na tataas ang blood sugar mo at mabilis ding bababa. Sa tuwing bumababa ang blood sugar, humihina ang katawan mo, nahihilo ka, at minsan nangangalay ang mga tuhod o kamay. Paulit-ulit itong nangyayari sa buong araw, kaya maraming seniors ang laging maputla, walang gana, at nanhihina kahit hindi naman gutom. Hindi rin ligtas ang sobrang dami ng kape sa umaga, lalo na kung walang laman ng tiyan. Ang kape ay may caffeine na natural stimulant. Kapag uminom ka nito na walang kinain, pinapatas nito ang acid sa tiyan. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang may gastritis, ulcers o acid reflux. Kapag naging habit ito, hindi lang tiyan ang nasisira, pati na rin ang mood at tulog sa gabi. Dahil kahit sa umaga ininom ang kape, naapektuhan pa rin ito ang melatonin cycle ng katawan kapag sumobra. Sa kabuuan, ang almusal ay hindi dapat ginagawang habit na kung ano lang ang available. Dapat itong pinaplano, lalo na kung senior ka na. Dahil ang katawan sa edad 60 pataas ay mas sensitibo, mas mabagal ang metabolism, at mas madali na maapektuhan ang mga organs kahit simpleng pagkain lang. Ang magandang balita, pwede mong itama ito kahit kailan. Kahit na yon. Hindi mo kailangang itigil bigla ang lahat ng nakasanayan mo. Ang kailangan mo lang ay baguhin ito dahan-dahan, araw-araw, isa-isa. Kung dati ay laging instant noodles, palitan muna ito ng sabaw ng gulay. Kung dati ay hotdog sa pandesal, subukan mo muna ang itlog at kamatis. Kung dati ay kape at biscuit, palitan mo ng lugaw na may malunggay o munggo. Ang pagbabago ay hindi kailangan marahas. Ang mahalaga ay sinimulan, dahil bawat umaga ay bagong pagkakataon para alagaan ang katawan mo. Sa bawat umaga na pipiliin mong kumain ng mas ligtas at mas masustansyang pagkain, isa itong investment para sa kalusugan mo. Hindi mo kailangan ng malaki o mamahaling pagbabago, kahit simpleng pag-adjust sa mga sangkap, paraan ng pagluluto at kombinasyon ng kinakain ay malaki na ang magagawa para mapabuti ang kondisyon mo araw-araw. Kung sanay kang magsimula ng araw sa kape na may creamer at asukal, subukan mong dahan-dahan bawasan ang asukal. Kapag nasanay na ang panlasa mo, maaari mong palitan ang creamer ng gatas na low-fat o plant-based milk tulad ng almond o soy. Kung gusto mo pa rin ng lasa, magdagdag ng cinnamon powder na hindi lang pampasarap, kundi makakatulong din sa blood sugar regulation. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang tanggalin agad ang kape. Pagkus, pinapabuti mo lang ang kalidad nito. Para sa mga dating sanay sa tinapay at hotdog, pwede mong palitan ito ng whole wheat bread na may nilagang itlog, kamatis o avocado. Ang itlog ay may protina at choline na mahalaga sa utak. Ang kamatis ay may lycopene para sa puso. Ang avocado ay may healthy fats na pampalakas ng joints at pambawas sa bad cholesterol. Sa halip na ready-to-eat na sandwich, pwede kang gumawa ng fresh na almusal na simple pero tunay na nakakabuti sa katawan. Kung ang paborito mo ay pandesal at kape, gawin mo itong mas healthy. Painitin ang pandesal pero lagyan ng palaman na natural. Kaya ng peanut butter na walang asukal, nilagang saging o homemade na spread mula sa mashed kalabasa. Kung gusto mo pa rin ng kape, uminom ka nito pagkatapos mo kumain, hindi bago. Huwag kang uminom ng kape sa walang laman ng tiyan, lalo na kung may ulcer ka o GERD. Para sa mga dating mahilig sa sinangag at tapa o longganisa, subukan mong gawing vegetable fried rice ang sinangag gamit ang brown rice. Haluan ito ng chopped malunggay, carrots o kahit konting itlog. Sa halip na karne, maglagay ng tofu strips o ista tulad ng tinapa o galunggong na hindi sobra sa mantika. Kapag nais mong gawing mas simple pa, pwede rin ang sabaw ng munggo na may ampalaya at malunggay bilang almusal, mainit, masustansya at magaan sa tiyan. Kung dati ay juice drink ang inumin mo tuwing umaga, palitan ito ng tubig na may calamansi o cucumber.
Pwede rin ang lukewarm na tubig na may konting luya kung gusto mong i-activate ang digestion. Sa mga taong sanay sa fruit juices, mas mainam kung kakainin mo na lang ang prutas mismo. Mas marami ka makukuhang fiber at mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga walang gana sa umaga, iwasan mong hindi kumain. Kahit isang saging at isang nilagang itlog ay sapat na simula. Ang mahalaga ay may sustansya kang ilalagay sa tiyan bago uminom ng gamot o kape. Kapag nasanay ang katawan mo, babalik din ang gana mo. Ang ganitong simpleng habit ay makakatulong para hindi ka himatayin o biglang manghina habang gumagawa ng gawaing bahay. Kung ang problema mo ay hirap ka na maghanda ng masustansyang almusal dahil wala kang oras o lakas, magplano ka tuwing gabi. Maghanda ng itlog, linisin ang mga gulay o magtimpla ng overnight oats na may chia seeds at prutas. Isang gabi lang ng paghahanda ay pwedeng makatulong sa 5 umaga ng masustansyang pagkain. Hindi mo kailangang magluto araw-araw kung marunong kang magplano. At kung ang problema mo ay panlasa, hindi mo kailangang pilitin agad ang sarili mo sa pagkain ng hindi mo gusto. Pero pwedeng mong subukan ito ng paunti-unti. Halimbawa, kung ayaw mo ng ampalaya, subukan mo itong ihalo sa itlog o kalabasa. Kung hindi ka mahilig sa lugaw na may malunggay, lagyan mo ng kaunting asin, sibuyas dahon at luya. Dahan-dahan mong ibalik sa katawan mo ang tunay na lasa ng pagkain, hindi yung lasa ng artificial seasoning. Karamihan sa seniors ay umaasa na lang sa kung anong handa o nasa mesa. Pero kung kaya mo pa, magdesisyon ka na ngayong umaga. Hindi mo kailangan hintayin pang manghina ka bago ka gumawa ng aksyon. Dahil ang almusal sa edad na ito ay hindi na lang basta pampabusog. Ito ay isang desisyon kung gaano ka pa katagal mabubuhay ng malakas. Minsan isang tasa ng kape lang ang tingin natin sa umaga. Pero para sa katawan, yun ay signal kung stress ba o sustansya ang ipapasok mo. Minsan ang paborito mong pritong itlog ay hindi na pala nakakabuti. Ang kailangan mo lang ay awareness, disiplina, at kaunting effort. Ang kapalit, mas mahabang lakas, mas malinaw na pag-iisip, at mas masayang pakiramdam. Hindi mo kailangan maging perpekto sa almusal araw-araw. Pero kapag sinubukan mong gawing mas mabuti kahit unti-unti, makikita mo rin ang pagbabago. Mas gagaan ang katawan mo, mas liliwanag ang araw mo, at mas magiging aktibo ka sa buong maghapon. Hindi pa huli ang lahat. Lahat ng umaga ay bagong pagkakataon. Gamitin mo ito para alagaan ang katawan mo, isa-isang almusal sa bawat araw. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.